Wow! Saan tayo, Ferg? St. James pre, ito yung simbahan ng poblasyon sa Plaridel dito sa Bulacan. Ang ganda naman dito, Ferg. Sim birds, may mga kasaysayan din naganap dyan eh. Oh, we? Ano naman yun? Maraming tanong, tara na nga. Kalaan nyo yun? Dahil pala nangyari sa simbahan na to. Kaya nga naging pagamutan daw. Paggamutan ng ano? Ang Amerikano. Uwe. Oo nga ni. Alam niyo ba? Hindi naman una dito ng Tanay eh. Saan? Sa lumang bayan. Saan sa lumang bayan? Teka. Ganito kasi yan. Noong 1608, na opisyal na itinatag ang bayan ng Kingwa na sa ilalim ng pamumuno ni Padre Dr. Fray Bernardino o Notario Osa, na pinili si Santiago de Matamoro bilang gawing patron ng isang mandirigma na nakasakay sa puting kabayo. Itinuring din itong mission church o sentro ng sibilasyon. Ang Kingwa ay sinasabing itinayo sa lumang bayan at hindi sa kasulukuyang kinakatayuan sa poblasyon. Atay na nga nangyari. Di ba pre, pagkakaalam ko may pari dito na naging parte ng katipunan. Meron ba? Parang pagkakaalam ko meron nga ata. Ang unang paring Pilipino na destino sa Kingwa na si Padre Victorino Lopez noong 1898, isang taon bago dumating ang mga Amerikano. Si Victorino Lopez ay isa sa mga sumama sa kilusan ng Himagsikan bilang isang pinuno sa ilalim ni Kapitan Jose Serapillo ng Santa Maria. Ang simbahan at kumbento ng Kingwa ay ginawang pagamutan hukbo ng kwartel ng mga Amerikano noong 1899. Pre, saan ba ang hindi nila? Simboryo to pre. Ano ba yung simboryo pre? Pare, simboryo. Libingan to ng unang panahon. Kaya sa, di ba nga, yung mga pamilya ng unang panahon, wala kasi umayos na libingan ng mga kaanak nila. Kaya ginawa, pinatayo to ng mga Kastila. Ganun ba, pare? Awas. Lugar dito. Talagang lumang-luma siya. Bali ang nagpatayo nito, pare, mga ano? Oo, mga Kastila. Noong unang panahon, sa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila, ay wala pang maayos na libingan ng mga residente upang ihimlay ang kanilang mga kaanak na namatay. Pero noong dumating ang panahon na iniuutos ng pamahalang sibil ng mga Kastila na ang bawat bayan ay dapat magkaroon ng maayos na libingan upang sa ganon ay maiwasan ang mga sakit na naitudulot sa mga paglilibing sa mga lugar na napili lamang ng mga pamilya. Upang maging maayos ang seremonya sa paglilibing, ito ay itinayo malapit sa simbahan para ang mga pari ay hindi na mahirapan na tumungo doon. Ngunit nung dumating ang mga Amerikano ay pinagbawal ang paglalagay ng mga libingan malapit sa habitasyon ng mga tao dahil maaaring pagmulan ng sakit katulad ng cholera. Maraming nalibing sa Simboryo dahil sa sakit na cholera. Kaya naman pala tinayo itong Simboryo para may libingan ng mga patay. Kaya nga. Marami daw namatay dyan na may sakit na cholera. Saan naman tayo next na pupunta? Sa Battle of Kingwa.
Pre, ano ba naganap dito? Pre, dito naganap yung labanan sa King eh. Naganap? Kailan naman nangyari yun? Ito ang kwento ngayon dyan, pare. Naganap ito noong 1899. Tagumpay na depensa ng hukbo ni Del Pilar ang unang bugso ng pag-atake ng mga Amerikano. Ngunit napansin ng mga Amerikano na nagpakampante ang mga Pilipino sa pagkakapanalo sa una nilang pag-atake. Muling umatake sa pangalawang pagkakataon ng hukbo ng mga Amerikano sa Bangalista, sumuko na tayo. Malakas na pwersa ng Amerikano. Umalis ka na, ayaw sumuko! Yes, sir. All troops advance! Fort Colonel! nabiguman ng mga Pilipino na depensa ng Kingwa. Napatay naman nila ang isa sa mga mataas na opisyal na si Colonel John Miller Stausenberg na naging dahilan sa pansamantalang pagkaantala sa pananalakay ng mga Amerikano sa Hilagang Luzon. Pre, ano ba talaga ang Kingwa? Nanggaling sa mga Kapampangan na ang ibig sabihin Kingwawa o bayan sa tabi ng ilog. Pero noong panahon ni C.J. Mariano, ito ay nagbago sa pangalang Plaridel na sinunod sa pangalang panulat ni Marcelo H. Del Pilar na naging inspirasyon din sa panahon ng mga Amerikano na napaka-prominente ng impluensya ng mga gobernador-general ng mga Mason. At isa rin sa dahilan sa pagkagaling natin sa revolusyon na La Propaganda ay dito naisipan na isunod ang pangalang Plaridel sa mga ito.